Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before na mag-start, as usual, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Hello sa mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? Hello sa i-greet natin ng happy birthday si Ma'am Rosario Istoche na nandyan sa Dubai, UAE. Happy birthday! At saka sabi niya mga kababayan ko na i-shoutout ko daw ang kanyang pamilya na nandyan sa Toledo, Cebu. Hello sa i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan sila si Evelyn Worley, Shirley Fernandez, Carclia, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Via Bibar. Okay, so mga kababayan ko, before na mag-start sa ating mga talakayan, ilalo na pag-uusapan natin itong si Pulong Duterte mga kababayan. Pulong Duterte versus Kong Sandro Marcos. Diba? Sino ang duwag sa dalawa mga kababayan? Diba napakaduwag talaga ni Pulong Duterte? Kasi itong si Pulong mga kababayan ko, kinakaya niya lang yung kaya niya. Diba matapang siya doon sa buga mga kababayan? Pero nang siya inibitahan ng taga-ICI para siya imbestigahan mga kababayan, abay na duwag, ayaw niyang pumunta mga kababayan. Pero tingnan nyo, si Sandro Marcos mga kababayan, siya mismo ang nagpresenta ng kanyang sarili. Pumunta siya kahapon doon sa ICI mga kababayan. Pero itong si Pulong Duterte, ang daming palusot. Diba nakakatawa talaga nabahag ang kanyang buntot. So anyways, babalikan na natin itong si Pulong Duterte mga kababayan. Elong sa pag-uusapan natin, syempre, si Sara Duterte. Elong sa pag-uusapan rin po natin itong inangkin ng mga kadidiis natin na bridge doon sa Davao City mga kababayan. Okay? At marami pang iba. Pero dito muna tayo sa aking announcement mga kababayan. Ano sa Evan? Ito po tungkol sa event bukas doon sa Malacanang. Kasi meron pong event ang Malacanang mga kababayan bukas, that is December 6. Ang tawag ay Balik Sigla, Bigay Saya. Yes, meron pong event ang Malacanang. So, kailangan ko pong i-update ang ating mga kaloylista na nag-message sa akin week ago mga kababayan. Yes, marami po. Siguro mga 18 or 20 yata yung lahat. Kasi gusto nilang ma-message si Ivan. So, ang tanong niya sa akin mga kababayan, week ago ng ating mga kaloylista, nagtanong sila kung invited ba ako or pupunta ako sa event bukas doon sa Malacanang. Siyempre, ang sagot ko mga kababayan ko, pupunta siyempre kasi meron ho tayong invitation, meron na po tayong ticket at saka ready na ang lahat mga kababayan. Kailang sad to say, hindi matutuloy si Ivan. Sayang nga mamiss ko ang event ng Malacanang this year mga kababayan. Bukas na ho. Hindi po matutuloy si Ivan. Kasi kahapon mga kababayan ko, diba merong bagyo dito sa Eastern Visayas? So, siyempre included po dito sa Leyte mga kababayan. Kasi dito po, direct hit yung bagyong Wilma. So, kahapon, nandun na po kami sa terminal para sumakay ng fast crab mga kababayan. Nandyan na ho yung fast crab. Nandun na po sa terminal. Kailang, that is 11:30 sa morning mga kababayan, biglang na-declare yung Pag-asa na signal number 1 na pala, yung bagyong Wilma. Until na-declare rin yung Coast Guard na hindi na matutuloy yung travel or kinancel na mga kababayan. So talagang na-stranded kami doon sa terminal mga kababayan. So hanggang pumunta ako doon sa ibang bayan, doon sa ibang town, pumunta ako doon sa Ormoc para lang makasakay papunta ng Cebu City mga kababayan. Kasi from Cebu to Manila kami. So kailangan na po namin makatawid papunta ng Cebu mga kababayan. But sad to say, wala na pong sasakyan pandagat na pinahintulutan na mag-travel mga kababayan. Wala na. So, talagang nakakalungkot mga kababayan So, pasensya pasensya talaga sa ating mga kaloylista.
hindi po maka-attend si Sir Ivan bukas sa event doon sa Malacanang. Okay? Well anyways, next time ulit. Hopefully, merong invitation pa rin si Sir Ivan sa next year. Okay? So anyways, start tayo. Unahin muna natin itong bridge dyan sa Davao mga kababayan. Diba yan po ang Davao to Samal or ang tawag dyan, that is Davao River Bocana Bridge mga kababayan. So yan po inangkin ho ng mga ka-DDS natin. Kasi according sa kanilang mga kababayan, na yan daw ay meron ng draft or initial plan 2018 pa mga kababayan. 2018 daw sa panahon ni Digong. Diba nakita natin kahapon na nandun po si PBBM, nag-check siya doon sa bridge mga kababayan. Kasi yan na po ay i-open na this coming December 15. At saka yung bridge na niya mga kababayan, in just 2 years, natapos ang construction. Ibig sabihin, sa panahon ni PBBM, Marcos admin, nag-start yung construction, natapos yung construction sa panahon ni PBBM. Pero yan po inangkin ng mga ka-DDS natin mga kababayan. Bakit sa Ivan? Kasi sa history niyan, yan daw ay meron ng initial plan at saka draft mga kababayan sa panahon pa ni Digong. At saka mayor itong si Sara Duterte mga kababayan. Mayor. So according dito sa data ng PNA, yan daw ay isa sa mga big ticket project ni Sara Duterte. Kasi yan daw ay kanyang sinabi, in-announce niya sa kanyang State of the City Address o SUKA mga kababayan sa panahon ni Sara Duterte. So 2018, atin munang babalikan yung history niyan kasi nga 'di ba sabi ng mga ka-DDS natin na nag-credit grab daw si PBBM mga kababayan, nag-credit grab daw. 'Di ba yan po ang mga comment nila ngayon. Alangan naman na iba yung pupunta doon sa bridge mga kababayan, isa panahon ni PBBM natapos yung bridge. Alangan naman si Sara Duterte ang pupunta doon, alangan naman si Digong ang pupunta doon, siyempre si PBBM kasi siya yung presidente mga kababayan. Gets ba mga ka-DDS natin? Okay, so sasakyan muna natin itong banat, itong information ibinigay ng mga ka-DDS natin. Sabi nila, 2017 daw mga kababayan, meron ng initial plans for the bridge at saka meron ng draft. October 2018, nandyan na yung 1.5 billion project na in-announced to be funded with the help of the Chinese government. So 2018 mga kababayan, nag-offer na yung China ng budget para sa bridge na yan, dyan sa Davao mga kababayan. So I think, siguro ito yung request ni Sara Duterte doon sa kanyang tatay kasi si Digong yung presidente mga kababayan. So from Digong to China, nirequest niya mga kababayan. So ngayon, nag-response yung taga-China na handa silang tutulong mabigay ng budget na 1.5 billion pesos para ipatayo yung Davao River Bocana Bridge mga kababayan. So yan na po ang bridge ngayon. Pero yan po ay biglang na-stop mga kababayan. Biglang nag-mute. Kasi 2018, meron na hong budget. Handa na po magbigay ng budget mga kababayan. At saka according to sa sinabi ng mga ka-DDS natin, 2020, meron na daw green light mga kababayan. Take note, meron na daw green light. Pero bakit walang nagawa na bridge sa panahon ni Digong? Hindi ba kayo nagtataka mga ka-DDS natin, bakit sa panahon ni Digong hindi na-construct ang bridge na yan? Meron ng budget, pero bakit hindi naumpisan mga ka-DDS natin? At yan po ay gindocumented ho yan sa pamamagitan po ng vlog mga kababayan ng taga Davao. Nakita natin dito na wala pong kahit kunting structure na bridge. Mismo ho yan ginvlog ng taga Davao mga kababayan. So sabi dito, sitwasyon sa Bocana River noong 2021 sa panahon ni Duterte administration. Bakit inaangkin ng mga DDS ang Bocana Bridge or Davao Coastal Road kahit ang China na ang nagsabi na nag-umpisa ang construction noong 2023 na groundbreaking noong 2022. Which is correct mga kababayan kasi yan po mismo inilagay dyan ng taga-China. Constructed November 2023 at saka until November 2025 mga kababayan. So nagawa ni PBBM ang project na to on time. Kasi nga 'di ba mismo hong taga-China nagsabi mga kababayan na yan po ay November 2023 to November 2025 mga kababayan. So on time natapos ni President BBM. So ngayon, bakit yan biglang na-stop Sir Ivan? Siguro yan po ay hindi inaksyonan ni Digong mga kababayan. Naisip nyo ba ang nasa isip ko?
Siguro hindi yan inaksyonan ni Digong mga kababayan. Siguro no nandyan na yung budget at saka ready ng pera mga kababayan, siguro may plano ito si Digong na sa ibang proyekto niya ito igagawa ang budget niya mga kababayan. Siguro mga ka-DDS. Kaya hindi pumayag ang taga-China. Siguro nagka-problema dito, so inatras daw yan ng taga-China mga kababayan. At yan ang history mga ka-DDS. Inatras daw yan. At yan rin po mismo ibinalita sa PTV last 2021. At saka merong ipaparinig sa inyo mga kababayan na konting information tungkol sa bridge na yan. For more details, let's watch this. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Davao River Bridge para personal na alamin ang kalidad nito. Inaasahang mapabibilis ng bagong tulay ang biyahe at kalakalan sa Davao Region sa pagbubukas nito sa publiko ngayong Disyembre. Sa loob ng 2 taon natapos ang construction ng tulay na inaasahang tutugon din sa problema sa trapiko ngayong holiday season. Nobyembre taong 2023, sinimulan ang konstruksyon ng Davao River Bukana Bridge na proyekto sa ilalim ng Unified Project Management Office, Bridges Management Cluster at pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance Grant mula sa China, kung saan ang proyekto ay pinondohan ng mahigit 3 billion pesos. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasabing tulay sa Davao City ngayong araw. Kasama niya si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Nauna nang ipinag-utos ng Pangulo na pabilisin ang konstruksyon ng nasabing infrastruktura na makakatulong sa traffic congestion sa lugar at para mas mapabilis ang connectivity sa eastern at western coastal areas ng Davao City. Na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Personal ding inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na sa December 15 ngayong taon, bubuksan na sa publiko ang Davao River Bukana Bridge. Malaking tulong anya ito, lalo na sa darating na holiday season. Ang nasabing tulay ang magsisilbing pangunahing daan ng mga motoristang babiyahe papunta at pabalik sa Bukana Bridge at Davao City Coastal Road. Base sa handling projection, ang tulay ay makakapag-accommodate ng humigit kumulang 35,000 vehicles kada araw. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. Okay, so mga ka-DDS natin, na-approve ang budget na yan, na-approve ang proyekto na yan 2022. July 2022. Alam ba natin yan? Diba? Diba sabi nyo, 2018, meron ng budget niyan at saka meron ng green light. Pero bakit biglang natahimik mga kababayan? Diba? 2018 pa, 2019, 2020, 21, 22. After 4 years pa. So malamang mga kababayan, sa panahon ni Digong, hinanapan na si Digong kung nasaan na ang bridge na yan. Pero nang nakita ng mga taga-China na wala pang naipatayo na bridge mga kababayan, inatras yan ng taga-China. Pero anong nangyari mga ka-DDS natin, yan po'y binilikan ni PBBM sa kanyang panahon. Kinausap niya ulit ang taga-China. So yun po, naprobahan, meron ng budget, nagkaroon na ng construction. So ngayon, sasabihin nyo sa akin, yan ba ay project ni Digong? Diba? So dito mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung time na nagkaroon dito ng groundbreaking. For more details, let's watch this. Sa isang programa dito sa Eastern Mindanao Command sa Campanacan, Davao City ngayong hapon, kung saan mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magiging panauhing pantangal. Isa lamang ito sa 3 events ng Pangulo ngayong araw dito sa Davao City. Kanina nga ay pinangunahan ng Pangulo ang groundbreaking ng Samal Island Davao City Connector Bridge Project, isang halos 4 na kilometrong 2-way 4-lane bridge na magtutugtong sa Samal Circumferential Road ng Island Garden City ng Samal sa R. Castillo daang Maharlika Junction ng Davao City. Oras na matapos ito sa taong 2027, inaasahan na magiging 5 minuto na lamang ang biyahe mula Davao City papuntang Samal Island mula sa kasalukuyang 13 minutes sakay ng ferry. At sa kanyang speech, sinabi ng Pangulo na malaki ang matutulong ng proyekto para palakasin hindi lamang ang economic potential ng Samal Island,
kundi pati na rin ang access ng mga residente nito sa mas maraming trabaho, edukasyon at iba pang serbisyo. Mapapabilis din umano nito ang tuluyang pagbangon ng turismo ng Samal mula sa epekto ng pandemya. Nagkakalaga ng 23 billion pesos ang construction project, kung saan 90% nito ay popondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance o Concessional Loan sa China o nasa 18.67 billion pesos. Sa programa kung saan dumalo rin sina Vice President Sara Duterte at Chinese Ambassador Wang Shilian, nagpasalamat ang Pangulo sa bansang China na tinawag niyang mapagkakatiwalaang partner sa infrastructure development program na ito. Lain din umano ng kanyang administrasyon na lalong palakasin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Mamayang alauna naman ng hapon ay mamamahagi ng government assistance mula DSWD, Department of Agriculture at DOLE sa mga individuals in crisis ang Pangulo dito pa rin sa Panacan, Davao City bago dumiretso dito sa East Minco. Di ba mga ka-DDS natin, October 27 nagkaroon ng groundbreaking. Ibig sabihin, 2022 pa na-approve ang project na mga kababayan. Alam niyo mga kababayan ko, ito kasi ang estilo ng mga ka-DDS natin. Kapag merong project, sa panahon ni Digong, siyempre inaangkin nila yan. Kapag yung project na yan ay merong issue mga kababayan, itatanggi nila yan. Tingnan nyo ang nangyari sa bridge doon sa Isabela mga kababayan. Naalala nyo ba na merong nasira na bridge mga kababayan? At saka dahil ang retrofitting yan sa panahon ni PBBM, ang sinisisi nila dito si PBBM. Pero ang project ni mga kababayan, nag-start yun ang construction sa panahon ni Digong. Pero sino ang sinisisi nila dito? Diba si PBBM? Tapos sasabi ba nila, project daw ni PBBM mga kababayan? Diba? Ganyan ang style ng mga ka-DDS natin. Kapag pabor sa kanila, project ni Digong na construct sa kanyang panahon, kanila yang i-claim mga kababayan. Diba? I-claim nila yan. Pero kapag mayroong problema ang project na yan, at saka yan ang nag-viral, meron nang nangyari, itatanggi nila mga kababayan. Makailang beses na natin nakita na merong mga bridge na nasira na ito'y kinonstruct sa panahon ni Digong mga kababayan. Pang-ilan na? Siguro pangatlo na ba o pang-apat na mga kababayan, pero yan po'y itinanggi ng mga ka-DDS natin. Diba ganyan sila? So nga mga kababayan ko, forward tayo. Pag-uusapan na natin itong hamon sa akin ng ka-DDS natin. Ano sa Ivan? Kasi naalala niyo po yung post ko doon sa ating Facebook account na nag-viral mga kababayan, yung tungkol kay Sara Duterte na siya na naman dito ay i-flag ng taga-COA dahil doon sa kanilang pinurchase na laptop, pinurchase na CCTV, pinurchase na motorcycle na napakamahal mga kababayan, ang per unit, alam nyo, di ba yung laptop is 300,000 each, yung CCTV is 200,000 each. At saka yung motor mga kababayan, 1.3 yata yun, 1.3 million or 1.9 million yata yun, each mga kababayan. Tas dyan sa OBP na item, sila ay na-flag ng taga-COA mga kababayan. Diba lagi pong sinasabi ng mga ka-DDS natin na cleared daw si Sara Duterte sa COA mga kababayan kasi nag-release na daw yung auditor ng unmodified opinion mga kababayan. So sila ay nag-assume, dahil nabasa nila na unmodified opinion ng auditor, nag-assume sila na cleared si Sara Duterte dyan sa COA. Until meron sila ipinabakalat na 2 years straight daw, or 3 years yata yun, 2 years straight na highest ranking daw si Sara sa audit dyan sa COA. Yan po ang kanilang ipinagmamalaki mga kababayan. Pero sila ay natataka mga kababayan at saka in-question nila yung COA. Bakit daw sunod-sunod yung paglabas ng report ng taga-COA na gin-flag nila si Sara Duterte? Kasi hindi nila naintindihan. Diba sabi nga ng komedyan na attorney mga kababayan, hindi kasi gets na mga ka-DDS natin. Hindi kasi nila na-gets na sila ay bobo. Diba? Mag-assume kasi kaagad. So dahil doon mga kababayan ko, ipakita ko muna sa inyo itong explanation ni Yusiker Castro tungkol doon sa unmodified opinion ng auditor. For more details, let's watch this. Hindi porket nabigyan ka ng unmodified opinion, hindi ibig sabihin na clear ka na. Pero kasi dito sa pinalabas, ang dating kasi ng Vice Presidente, cleared sila. Cleared na sila sa COA. Kaya siya ay ready to fight, diba? Those alleged greedy or mga corrupt, ha? Pakinggan natin, hindi yung word na greedy. Parang makamkam, ha? Kasakiman. Diba? Ready siya kalabanin ng mga sakim. Ha? Tapos pinagmalaki niya na kami for transparency, kaya kami nabigyan ng highest rating sa unmodified opinion.
mga clear. Napaliwanag na natin ang ibig sabihin doon, pero paulit-ulit nila tong sinasabi. I don't know kung alam ba niya yung ibig sabihin nito o gusto niya lang ipakita na clear kami. When in fact, hindi yun yung ibig sabihin ng COA kapag sinabing unmodified opinion. Iba yung financial, na na-clear ka sa financial statement mo, financial audit, iba yung audit report, yung pinakalaman. Kasi when you say unmodified opinion, it only talks about yung form, the standard form. Correct ka sa paggawa mo ng form. Pero yung laman, tama ba? Hindi ka ba nangurakot? So yung unmodified opinion, mga ka-clear, hindi yun tungkol sa question ng pangungurakot. It's only the standard form. So sana yung iba mga kababayan natin hindi maligaw sa statement na ito ng Vice Presidente. So okay, admitted, unmodified opinion, pero it doesn't mean na wala ng question sa mga ginawa mo at sa mga pondong ginamit ninyo. Pero nilinaw ng COA na hindi rating o score ang unmodified opinion. Hindi rating score ang unmodified opinion, nilinaw. Nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. O diba? Audit rating. Clear. An unmodified opinion, ito galing sa COA ito, mga clear. Yan na, Commission on Audit yan na. What is unmodified opinion? An unmodified opinion, also referred to as unqualified opinion, is an opinion issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared. Financial statement po prepared in all material aspects in accordance with the applicable financial reporting framework. Naaayon lang sa alintuntunin na isinagawa or nababase sa FERS, IPSAS. So yung form nila, nagawa mo. Form, framework, kung tama ba lahat. Pero hindi siya patungkol doon sa nilalaman. Kung meron kang nakurakot, hindi yun tungkol sa unmodified opinion. Ituloy. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Hindi yun eh. Diba? Framework lang. Naaayon lang sa standard framework. Pero yun naman, hindi. Okay? Pero pinapakita niya dito na transparent sila dahil doon sa unmodified opinion. Na hindi iyon ang nilalaman. Sabi na sa unmodified, sabi ng COA, hindi ibig sabihin yan na yung pondong ginamit nyo, yung pag-audit sa'yo, yung ahensya nyo, nag-comply sa batas. Hindi sinasabi dito, kahit nabigyan ka ng unmodified opinion, hindi ibig sabihin na nag-comply ka sa batas. Nag-comply ka sa rules, nag-comply ka sa regulations, or ginamit mo yung pondo mo ng tama, economical, effective, or efficient. Hindi yun. Hindi sakop ng unmodified opinion yung mga bagay na patungkol sa batas. So ngayon, mga kadides natin, nag-gets nyo na ba? Nag-gets nyo na ba? Diba? Ang ibig sabihin, hindi nyo kasi nag-gets na binudol kayo ni Sara Duterte. Hindi nyo kasi in-explain yan lahat. Ang sinabi lang yan sa inyo ay pambubudol lang. Diba? So dito sa explanation ni Atty. Claire, yan abogado yan. Itong si Sara, mukhang abogado lang. Pero hindi naman talaga umakma sa kanyang pagkatao ang pagiging abogado niya. Pero itong si Atty. Claire, mga kababayan ko, di ba napansin niyo ba yan lagi siyang nilalait na makadidies natin? Pati nga, di ba si Sara Duterte, nilait rin niya si Atty. Claire, mga kababayan. Pero hindi kasi alam ni Sara Duterte na itong si Atty. Claire, mga kababayan ko, siya ay top 13 bar passer. Isipin niyo, top 13 yung mga kababayan. Yang top 13 sa mga bar passer, hindi yan basta-basta. Ang ibig sabihin, mga mautak yan, mga kababayan. At saka after nakapasa sa bar, itong si Atty. Claire, dumiretso sa kaagad sa pagiging trial lawyer. Itong si Sara, mga kadidies, naging trial lawyer ba? Hindi. Diyan sa eskwelahan ni Atty. Claire, siya ay cum laude, mga kababayan. Si Sara, ano siya? Hindi natin alam, di ba? Kasi pera ang gumalaw, mga kababayan, di ba? Yan po ang malaking pagkakaiba ni Sara Duterte dito kay Atty. Claire, mga kababayan. Di ba? Napakalayo talaga napakalayo ng agwat. Tapos nilalait lang ni Sara, mga kababayan, nilalait lang sa Atty. Claire na makadidies natin, gonggong talaga So ngayon, Sir Ivan, ano ang challenge sa'yo ng kadidies natin? Nung nag-post ako doon tungkol sa laptop, tungkol sa CCTV, tungkol sa motorcycle, may nag-message sa akin, kadidies natin. Sabi niya, Jill TV,
pasend daw sa record ng COA sa post mo tungkol kay BP. Kasi pag merong record, aanib na ako sa BBM nyo. So binigyan ko siya ng link mga kababayan. Tapos ngayon siya sumagot, sabi niya, may COA reports na yan sir, nasagot na ni BP yan. Akala ko may bago daw. Sa ngayon, siya aking sinupla mga kababayan. Sinagot yan ni Sara Duterte. Pero ang kanyang pagsagot, umiwas sa pananagutan. Nagets ba natin mga ka-DDS? Kasi ang explanation ni Sara mga kababayan, nagkaroon daw dito ng typo error ang kanyang staff. Nagkaroon daw ng typo error ang kanyang staff. Kasi yung 300,000 na laptop mga kababayan ko, hindi daw yun laptop, kundi photocopier mga kababayan. O, di ba? Yan ang kanyang palusot. Ibig sabihin, kasi sinabi niya mga kababayan ko na typo error daw ng kanyang staff, ang ibig sabihin yan, ang nagtatrabaho dito is only ang kanyang staff mga kababayan. Itong si Sara hindi nagtatrabaho. Bakit? Kasi puro lang siya luling hayaw. Puro lang siya rally. Puro lang siya nagtatravel doon sa ibang bansa para mag-rally mga kababayan. O diba? Nakita natin dito na ang tatrabaho dyan sa OBP is only ang staff niya. Pero ito si Sara, pabaya yan mga kababayan. Ibig sabihin, siya'y incompetent mga ka-DDS natin. So sa kanyang palusot, you think wala siyang pananagutan mga kababayan? Kasi unang-una, kung sinabi niya mga ka-DDS natin na typo error ng kanyang staff niyan, ginawa niyang full guy ang kanyang staff mga kababayan. So meron siyang sinisisi dito. Ang kanyang sinisisi dito ang kanyang staff. Pero hindi pa rin makakalusot yang si Sara mga ka-DDS natin. Hindi yan. Meron niyang kakaharapin na posibleng kaso. Kasi yan ay malversation mga kababayan. Meron niyang problema. So i-explain niyan dito ni Attorney. For more details, let's watch this. Sa COA report ng OVP, may nakareport na laptops worth 3.9 million. Wow, grabe no? Pero ito ang mas grabe. Nung na-question sila about the laptops, biglang sabi ng OVP, nagkamali lang daw ng report. Yung 3.9M na laptop sa COA report, hindi daw naman talaga laptop yon. Photocopiers daw yon. At hindi daw nila binili. Donation daw. Staff error lang daw yun nangyari. Nagkamali lang daw mag-encode yung tao nila. Ganun ba yun? Okay, sa COA rules, kapag nagkamali ang pag-report ng government assets, especially worth millions, hindi pwedeng typo lang yan. Immediately, red flag yan for malversation, falsification of public documents, graft and corruption, inefficiency, and neglect of duty. Kasi isipin mo, kung hindi ito napansin at hindi na-question, lalabas sa COA report na gumastos ang office ng 3.9 million for laptops na wala namang ganung daw binili. It becomes part of the national audit books. It becomes part of the official government records. Congress will rely on it during the budget hearings, no? Kaya pag donated ng items, merong strict COA process yan. May deed of donation, may entry. Kaya kung tama ang naging proseso, it is impossible na maging laptops worth 3.9 million ang donated photocopiers. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, either hindi maayos ang proseso or may nangyaring hocus-pocus. In government accounting, you don't accidentally create a 3.9 million laptop process. You don't accidentally classify a donation as a disbursement. You don't accidentally list millions worth of assets in the wrong category. Merong mali, di ba? Kaya grabe ang error na yan. Multi-million financial entry yan. Processed by the staff, reviewed by supervisors, submitted to the COA, entered into the official accounts. Kaya ang hirap maniwala na minor error lang. Ano sa tingin nyo? Diba? Ano na ngayon mga ka-DDS natin? Hindi lusot si Sara Duterte. Marami siyang kakaharapin na problema. Anong sabi na attorney? Na malversation, falsification of public documents, graft and corruption, possibly graft and corruption mga kababayan. Tapos meron pa sinabi na inefficiency and neglect of duty. O diba? Marami problema si Sara Duterte mga kababayan. Ibig sabihin, in one word, incompetent si Sara Duterte. So tama lang talaga na siya ay nawala o tinanggal siya bilang sekretary ng DepEd mga kababayan. Tapos ngayon sasabihin pa rin ng mga ka-DDS natin na clear daw sa COA mga kababayan si Sara Duterte. Binudol kayo ni Sara Duterte. Nagpauto naman kasi kayo, di ba? So probably mga kababayan, baka ito ay idagdag sa kanyang impeachment case sa darating na February.
Hopefully, para madagdagan mga kababayan, di ba? So, before tayo magpatuloy, siyempre, i-acknowledge muna natin ang ating top 5 commenters, ang mga viewers natin na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. So, ang una sa listahan, ang may maraming comment mga kababayan, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 42 na mga comments. Nandyan rin sa Robel Ferrer Official, meron siyang 35 na mga comments. Sam Pagita, meron siyang 28 na mga comments. Nandyan rin si Joan Acosta, meron siyang 24 na mga comments. And Relina Barlomento, meron siyang 24, lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment, si Sir Jaime Garcia. Nandyan rin si Euphemia. Remy Nofel, si Risa Force. Nandyan rin si Donna Misayas, Lolita Banaines from UAE Dubai. Hi to ME, Maricres Ponceja, Leonida Negrillo, si Risa Force. I think grupo ito mga kababayan, itong si Risa Force, no? So shoutout nga pala sa lahat ng member ng si Risa Force. So nandyan rin si Anes Aligring, Jason Joseph Wong, Katie Mariano from Riyadh, KSA. Hi to Perla Leonen, Noel Narcida, Mones Borromeo from Kuwait. Nandyan rin si Edita Parucha, Emelda Gray de Vera, Maria Fumoto, Emmy Mapalad, Evangeline Sanchez. Kasama rin natin si Marites Laudato from Toronto, Canada. And hi to Kili Capuno from Tagaytay, Cavite or Tagaytay City, Cavite. Okay, so mga kababayan ko, speaking of Cavite, di ba yung Dasma is under rin sa Cavite mga kababayan? Kasi sa Dasma, meron pong sumabog na balita mga kababayan. Actually, yan po ay nag-viral. Ano sa Ivan? Tungkol kasi doon sa budget na 62 million pesos mga kababayan para ipagawa ng hospital or health centers. Kaya lang, ang nangyari, ito'y inilipat ni Mayor para gawin na animal shelter mga kababayan. So yung budget na 62 plus or 62 million plus mga kababayan, ipinalipat daw ni Mayor para gawing animal shelter mga kababayan. Na instead yung budget na yon ay para sa medisina, para dagdag ng mga doktor at marami pang iba. Pero ang gusto ni Mayor mga kababayan, ipagawa ng animal shelter. Sino si Mayor? Siya ang nanay ni Congressman Kiko Sinto Barsaga mga kababayan. Diba? Siya ang nanay ni Barsaga. Yung nasuspended doon sa Kongreso dahil nga siya ay gunggong mga kababayan at saka sinisiraan niya yung Kongreso. At marami siyang sinisiraan na mga congressman. Pati rin si PBBM. Diba? Yung si Sinto Barsaga. So nanay niya yung mayor dyan sa Dasmariñas, Cavite mga kababayan. So para maintindihan natin, let's watch this. Sa certified true copy again. Actually, posted ko na po ito dati, no? Na-post ko na po ito, pero iuulitin ko rin. So, this was approved April 15, 2025. Nung po dito, it's a resolution approving the reprogramming of the 20% Development Fund. So, dito, nagkaroon po tayo ng talagang medyo nakakasama ng loob, no? Dahil ito po yung nangyari dito, na itong allocated from hospital and health center, total of 62 million, more than 62 million po yan, ay kinuha nila, no? Inilipat po nila yung 62 million galing sa naghihikahos na nating hospitals at health centers. Kulang na po ang mga staff na nga natin. Nilipat po nila sa medical equipment na 2 million, okay din naman yun. Pero inilipat po ito sa construction ng animal shelter. So dito po talaga malaking question kung ano ang naging basihan nila dito. Dahil sa totoo lang po, ang mga hospitals at health centers natin kulang na kulang sa gamot. Alam naman po ng mga barangay yan at alam po ng mga residente na rin na talagang nakakaranas ng shortage ng mga gamot, no? 60 million po, 62 million yon na inilipat dito for the animal shelter na 60 million at yung medical equipment na 2 million. Okay na tayo dito sa medical equipment po, no? Pero yung ilipat po ang hospital budget at health center budget natin papunta sa animal shelter, yan po ang napakalaking
question, bakit po pinayagan nyo na mailipat ito? Yun po ang tinatanong natin at tinatanong po ng mga tao. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, bakit ginawa yan ni Mayor mga kababayan? Take note, nanay ho. Nanay yan ni Kiko Barsaga. So malamang sa malamang, siguro lang ha, siguro, request yan ni Kiko Barsaga mga kababayan sa kanyang nanay. So doon niya ginawa ng kanyang nanay na inilipat yung budget para ipatayo ng animal shelter. Bakit kasi, Ivan? Alam natin, di ba, meow-meow lover itong si Kiko Barsaga mga kababayan. Kaya nga siya binansagan ng meow-meow, di ba? Kasi nga meron siya mga alaga na pusa mga kababayan. At yan ang kanyang trademark na meow-meow daw. So malamang sa malamang, itong si Kiko Barsaga ang nag-request sa kanyang nanay na isang mayor. Pero siyempre, ang tanong kasi dito ng taga-Dasma, sino ba ang mas matimbang dito? Ano ba ang mas matimbang dito? Yung animals ba o yung mga tao? Di ba? Sino ang mas importante dito? Yung animals ba o yung tao? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So anyways, for the mga kababayan, dito na tayo kay Pulong Duterte. Kasi nga diba nakita natin si Congressman Sandro Marcos na siya ay matapang na humarap sa ICI mga kababayan. Pero itong si Pulong Duterte naduwag, hindi siya nagpakita. Kaya nga viral na viral ngayon si Pulong mga kababayan. At saka napansin nyo ba, yung mga post ngayon sa Facebook account, hinanap itong si Pulong Duterte or Pulong Duwag. Diba yan po ang nag-viral mga kababayan? Kasi nga naduwag itong si Pulong Diba? Napakalakas niya mangantsaw, napakalakas niya mang-asar, at saka tinitiran niya itong si Congressman Sandro Marcos mga kababayan, pero nang siya inimbitahan ng ICI, biglang naduwag. Ano ang sabi niya day before mga kababayan? Sabi niya, una sa lahat, I welcome the investigation. Sabi niya, wala tayong tinatago, wala daw. Wala tayong tinatakbuhan, wala ba? At wala tayong kinakatakutan. Kung may investigasyon ang ICI, that is very much welcome. So ngayon, nang siya'y inibitahan ng ICI mga kababayan, ito ang kanyang sabi. I regret that I cannot accept your invitation to appear. ICI appears without power or jurisdiction over me. O diba palusot mga kababayan, puro kasi ngaw-ngaw, puro kasi daldal. Para lang si Bato de la Rosa mga kababayan. Nung wala pa ang kanyang warrant of arrest, ang dami niya mga pasingit. Ang dami niyang sinasabi mga kababayan. At saka hinahamon niya lagi sa Trillanes. Anong sabi niya? Make my day daw. So ngayon na lumabas ang kanyang warrant of arrest, nasaan na ngayon? Nagtatago. Katulad niyan dito kay Pulong Duterte. Nang siya inibitahan ng ICI, ang daming palusot mga kababayan, umatras, naduwag. Kasi yan ang trademark ng mga Duterte cronies. Ganon kasi, puro lang daldal mga kababayan. Diba Katolik Digong? Diba tinitira niya lagi yung ICC mga kababayan? Ngayon, nandoon nakakulong sa dahig. Ito rin si Bato, tinitira niya yung ICC na nagkaroon ng warrant, nagtatago. Desembre yan kay Pulong Duterte. Desembre kay Baste Duterte, nang hinamon niya ito si General Torre, nang siya inashan ni General Torre, naduwag. So lahi talaga nila yung mga duwag mga kababayan, gonggong talaga So ipakita ko muna sa inyo mga kababayan itong statement ni Congressman Sandro Marcos. For more details, let's watch this. Thank you. Pinangako ko po sa inyong lahat that I would face the media after my testimony. That I will face the media after my testimony. So I'm willing to take a few questions just to give you an update. Again, andito ako to lend anything that I know that will aid the ICI in their investigation. As I said, wala po akong tinatago, so I am happy to assist them in any way, shape, or form. With regards to how it went, kung ano man ang mga tinanong nila, I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. Okay. So again, I'm happy for them to do so if they believe that there is no information there that will jeopardize their investigation. Sir, yung allegations ni dating Congressman Zaldi po, natalakay pa siya sa hearing niyo today? Yes po. Tinanong. Well, again, I will just repeat my statement that it's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that reached desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Sir, is that at all possible? Yung scenario na sinasabi ni Kong Munko na
may 50 billion kang pati sa father mo na inutusan niya allegedly sila speaker. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Why? Why, sir? Because first of all, the executive has nothing to do with the legislative. And secondly, the allegations are untrue. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City. Nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Sana naman pag-aralan nila ng mabuti. But in any case, it's really not worth it. It's like I said, it's just an attempt. Also, the ICI investigate your father kasi may mga statements isa. I don't want to speak on behalf of the ICI. You're gonna have to ask them. Okay, thank you very much. Okay, so tinanong si Congressman Sandro Marcos Makababayan tungkol dito kay Pulong Duterte. Di ba nagkaroon na executive session? So malamang sa malamang nagbigay ng mga ebidensya si Cong Sandro Marcos dito kay Pulong Duterte Makababayan. Malamang sa malamang. Well, hindi natin alam. Kasi nga yan po ay nagkaroon kasi ng executive session Makababayan. So hindi natin nakita yung pasagot ni Cong Sandro Marcos doon sa ICI. Hindi natin nakita. But according dito kay Cong Sandro na siya ay tinanong ng taga-ICI tungkol kay Pulong Duterte Makababayan. Well, I'm not sure kung may power ba yung ICI na maglabas ng warrant dito kay Pulong Duterte Makababayan kasi siya inimbitahan. Pero siya ay nag-refuse Makababayan. So kapag siya imbitahan ulit at saka itong si Pulong ay mag-refuse Makababayan, sana merong power ang taga-ICI na maglabas ng warrant of arrest para pabadalhan ng warrant itong si Pulong para siya ay ma-force na pupunta attend doon sa investigation sa ICI Makababayan. Sana mangyari yan. And also, ipakita ko sa inyo ang statement ni Attorney Larry Gadon. For more details, let's watch this. Hinahangaan ko ang katapatan ni Congressman Sandro Marcos sa kanyang voluntaryo na pakikipagtulungan at pakikipagkooperasyon dito sa ICI para sa investigasyon nito sa mga flood control scams na yan. Hindi kagaya ni Congressman Pulong Duterte ng Davao na umiiwas at kinu-question pa niya ang jurisdiction daw ng ICI dahil wala raw jurisdiction ito sa kanila ni Sara, ni VP Sara. Halatang iniiwasan niya ang investigasyon dito sa ICI. Bakit? May madidiscovery ba tungkol dito sa 51 billion na pondo na naibigay sa kanya nung kapanahunan ng kanyang tatay bilang presidente na 51 billion na flood control projects na hindi malaman kung paano ginamit, kung saan napunta at kung magkano talaga ang halaga ng mga naipagawa. Ito ay malalaman natin dito sa ICI. Pero kung ganyan na ayaw niya makipag-cooperate, ay talagang masasabi natin na meron siyang tinatago. At yan ay ang katiwalian na tinatago dyan sa mga flood control scams na yan. Kaya ako ay hanga ako kay Congressman Sandro Marcos. Okay, so mukha yatang may kulang doon sa sinabi ni Secretary Larry Gadon mga kababayan. Ano sa Ivan? Sana sinabi ni Secretary Larry Gadon na pisot itong si Pulong Duterte. Alam niyo ba kung ano yung pisot mga kababayan? Itanong nyo sa mga Bisaya. So anyways, kasama rin natin, nandyan si Nobi from South Korea, Rafael Macabato from Toronto, Canada, Joselito Tanyungon and family from Bagalangit, Mabini, Batangas. Nandyan rin si Maximo Magdalena from London. Hi to Shirley Risman, Tony De Los Reyes, Jusdada Manton. Nandyan rin si Josephine Gallego, Ashen, Evelyn Garcia, Renato Baliner, Marilyn Digma, Consuelo Corpos. Nandyan rin si Arlene Ases, Zulay Ilui. Nandyan rin si Wilma Catedrelia from Singapore, Karina Salva Marcelo from Abu Dhabi, Bika Marquez, and hi to Erlinda Arinas. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Pulong, anong nangyari? Anyari kay Pulong? Bakit natatakot kang humarap sa ICI? Kaya nga eh. Teka. Usapan lalaki eh. Ay, usapan lalaki to ha. Tabi Roque. Tabi Roque. Tabi ka dyan, Baste ha. Usapan lalaki mo na to. Baste, hindi ka kasali. Hindi kasama dito, Barbie. Kuya mo lang ang kasali rito. Kuya mo lang. Ulit. Usapang lalaki. Tabi, Baste. Tabi. Si Baste, hindi kasali. At syempre, ang pag-uusapan lang dito si Pulong. Tama. Pero bakit ganun? Parang nagiging bakla na rin si Pulong. Kaya nga eh. Kasi ganito mga brother,
itong nauna na nga, si Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos, na siya na mismo ang sumulat sa ICI para imbestigahan yung mga ipinupukol na mga anomalya daw sa kanyang distrito. Ngayon, ginawa nga at pinatunayan ng pamunuan ng ICI na totoo nga na nagpadala ng sulat itong si Congressman Sandro Marcos. Tama. Adi, okay na. Ngayon, pinadala naman na sulat itong si Pulong. Abay tinatanggi. Takot. Hindi ko alam baka may tinatago. Meron. Baka mamaya napunta na lahat sa mga pawok. Yung pondo. Hindi, baka. Kasi ito na lang. Kung pinupukulan ng mga taong ito, si Congressman Sandro Marcos, ng kung ano-anong issue na keso involved sa flood control, bakit hindi na lang kaya sagutin ito ni Congressman Pulong Duterte yung 51 billion na naka-allotment sa kanyang distrito? Speaking of first district ng Davao, sagutin niya na lang yung 51 billion kaysa marami pa tayong pinag-uusapan. Dinadivert pa nila yung mga issue kung kani-kanino, kay kung Sandro pa alamin na lang natin, tanungin natin, Congressman Pulong Duterte, saan nga ba napunta yung 51 billion sa distrito mo? Samantalang, 1 billion lang dapat o hindi pa nga dapat 1 billion ang pondo mo sa isang taon? Hindi nga kaya ngayon nga na kailangan niya na sumailalim sa ICI para malaman kung ano yung katotohanan patungkol sa mga pondo na dapat na nililiwanag sa taong bayan, hindi lang sa gobyerno, kundi sa taong bayan na mismo sila yung nag-ipon-ipon, nag-ambag-ambag para maipon niyang 51 billion mahigit na yan. Pwede tama. Pwede na to. Kasi ang kwento niya sa 51 billion ni Pulong Duterte. Sa totoo lang, 1 billion o kalahating milyon lang dapat ang pondo ng isang distrito. Supposed to be, kung maliit o malaki. Conforme pa yun, kung maliit o malaki. Pero sa pamumuno, last 3 years ng kanyang tatay, nakakuha siya ng almost, tinagtagpi-tagpi niyan, nakakuha ng 51 billion overall. Diba? Ako, ito, challenge ko, itong ICI. Bakit? Kung titignan ho natin, kaysa pagtuunan nyo ho ng pansin, yung pondo ho na tinutukoy dahil presidential son, si Sandro Marcos, bakit hindi nyo kaya pagtuunan din ng pansin para patas ho tayo itong 51 billion sa distrito ni Congressman Pulong Duterte? Meron nagsabing isang political analyst na si President Bongbong Marcos daw. Tanong natin sa taong bayan ay humihina daw yung kanyang survey. Ayun, mahina na daw si Presidente. Yun ang pinapakalat nila sa rally. Kung mahina si Presidente, ano naman si Sara Duterte? Diba? Ilan ba taga-suporta niya? 18 kasama Anino. Diba? So alam nyo, kung may mahina, tandaan nyo po, no, makita nyo sa lansangan kung sino talaga. Kung may bilang at kung meron ba talagang may mga puwersa na talagang solid na taga-suportan totoong tao. Ito isipin nyo maigi. Nasabi ko na ito Nanawagan itong si Kiko Barsaga sa may Forbes Park. Abay, walang pumunta. Ilan lang sila. Tapos ngayon dito, panawagan nila, ipaglaban at suportahan si Kiko. Sabi, ngayon, nananawagan kayo na suporta si Kiko. Yung panawagan nga niya, pumunta kayo ng Forbes Park, hindi kayo pumunta. Tapos nananawagan kayo sa social media. Diba? So ibig sabihin, hindi mo na alam kung etong mga nananawagan ay totoong tao. O baka naman may kinalaman dito yung matabang malaki mata. Yun. Anong nyo kay Atty. Claire? Alam na alam niya. Yung panot na? Hindi, babae siya. Babae. Diba? May nasa Sesame Street. Diba? Ipupumalos. Alam nung iba yan dyan, no? Paki-comment na lang, ha? Ito lang, brother. Mga subscriber natin. Ako hindi ako naniniwala na mahina at humihina na daw ang survey ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung number 1, tingnan mo to. Kung mahina si PBBM, di sana sumama na ang buong taong bayan sa rally nila. Diba? Kung talagang wala na talagang kumpiyansa. Number 2, ang business sector daw.
humihina daw ekonomiya natin. Hindi ba alam nitong tatanga-tanga na bakit? Tama naman ako Sino ba siya? Hindi ko napapangalanan para walang ano. Itong na political analyst na to, ang sabi niya na yan din ba yung malaki mata? Hindi ba to bago to na. Hindi ba yan kamukha ni Majin Buu? Hindi yan. Ang sabi niya dito, mahina na daw ang ekonomiya, mababa daw. Hindi ba niya alam yung business sector sa bansa natin, even the oligarchs, sinusuportahan si Pangulong Marcos ngayon. Kasi gumanda ang kanilang kita. Number 3, tingnan natin yung automotive industry natin. Nakabenta ng almost 35% sa bansa natin. Bakit? Yan tanong sa taong bayan. Bakit nakabenta ang automotive industry sa atin ng almost 35%? Dahil ang mga tao ngayon bumibili, nagpapalit ng sasakyan. Maraming pera. Sa makatuwid, ang taong bayan ngayon gumiginhawa ang buhay at nakakabili, can afford bumili ng sasakyan. Ibig sabihin ba naka-recover ng taong bayan mula ng si Digong ay mawala na? Yes, correct. Kasi tandaan nyo mga kababayan, nung naupo si Digong, pinahirapan yung taong bayan. Sobra. Diba? Sobrang hirap, naramdaman nyo yan. Diba? Hindi lang dahil sa nagkaroon ng pandemya, kasi talagang sinadya niya. Hindi naman pwede naman na hindi tayo mahirapan eh. Kaya lang sinamantala niya yung pagkakataon ng pandemya para ikulong tayo, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapagreklamo, hindi tayo makapag-rally para magawa niya yung gusto niya. Kaya nga Boss Mike, paring Yolo, malabong mangyari yung sinasabi nitong political analyst na to. Sino ba yan kasi? Sabihin mo na kasi. Ang pangalan niya ay... sabihin ko na ba? Sabihin ko na ba? Clue. Maitim, malaki mata, napapanot na rin. Maitim, malaki mata, napapanot na rin. Aba, si Roque? Hindi. Ang katunog nito, medyo mabaho. Mabaho? Ano? Baldem Enedoro. Basta Ro. Si Roque! Hindi. Sinasabihan itong political analyst na to na itong si Pangulo daw Sa totoo lang, hindi naman ramdam ng taong bayan ngayon yung sinasabi nila. Ang masakit dito, ina-character assassinate nila si Presidente para nang sa ganon yung sinisigaw ng mga makakaliwang grupo na mga kilusang matampuhing unggoy. Diba? Na sinasabi nila na, bababa ka na, BBM resign. Di ko nga alam, boss, kung nag-iisip ba tong mga makakaliwang grupo eh. Ito can you imagine, what if, mga kababayan ko? Kasi dalawa na ang katauhan ng makakaliwang grupo, baka mamali yung pagkaunawan ng Ganun pa rin tanga at bobo pa rin ang tawag dun. Ganun pa rin ang katauhan nun, tanga at bobo. Ano ba yan? Mga dilaw? Bakit? Mga dilawan DDS ba yan? Bakit ko po sinasabi ng mga tanga at bobo para sa akin? Di ako takot. Sige nga. Bakit ko sinasabi? Bengay mo. Bebenggayin ko. Ito, bebelo ako. Bakit ko sinasabing bakit ko sinasabing mga tanga at bobo itong mga to? Bakit? Bakit? Ito. Sisigaw ka ng Marcos resign. What if bumaba si PBBM? Kunwari lang. Pinatulan sila. Maupo si Sara Duterte. Di tanga pa rin sila. Sisigaw ulit sila. Sara resign. Ang ibig kong sabihin dito, walang matinong presidente sa inyo. Tama. Mahusay ka doon, Koy. Tama yun. Kasi walang matino. Kailan ba parang sila pa rin yung napapakinggan natin eh. Flip tapin natin. Sige. Banata mo. Dumaan na si Pinoy, dumaan na si Duterte, hanggang ngayon pumupo si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi mo pa isama si Gloria, si Ramos, at si Estrada? Para sa'yo talaga, Boss Mike, yung kasunod nun. Dumaan na lahat ng mga presidente sa bansa natin, anak ng teteng, nagrarally pa rin kayo. Pero isa lang ang natatandaan ko. Tinoble ni Duterte yung utang ng Pilipinas mula nang naupo. Di ba? Kaya yung tatay niyong nasa karton na lamang. Pagdasalan nyo na lang. Di ba? Kaya sabi ko nga, mga kapatid, kahit anong gawin ninyo, walang matinong presidente sa mga to. Kasi gusto nila, bumaba si Pangulong Bongbong Marcos, di ba naman nag-iisip tong mga tao, talagang pinanindigan ng tagintang at bobo. Uupa-upuin nila, pag bumaba si Pangulong Bongbong sa pwesto, ang papalit, automatic si Sara Duterte. Baliw! Pag nakaupo si Sara Duterte sa pwesto, manawagan ulit! Sara resign. Pinahirapan nyo lang ang sarili nyo. Ito na nga yung pagkakataon na may presidente tayo, may utak na hindi bobo. Di ba? Ito na yung pagkakataon ninyo at na magkaroon
tayo ng disenteng mamumuhay sa Pilipinas, ayaw pa ninyo? Ewan ko ba kung bakit ganyan ang gusto nila. Diba? Eto na nga, mga kababayan ko. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Pababain lahat ng mamumuno sa bansang ito? O baka namang gusto nyo lang sa katiting na bilang nyo, kayo ang maupo. Laging daing nila, Boss Mike. Pataasin daw ang sahod ng mga ulirang manggagawang Pilipino. Tumaas na ng tumaas sa panahon ni Pangulong Bongbong. Ano pa gusto nyo? Naaprubahan na nga yung 100 pesos na dagdag. Kanino nag-feedback? Ang pagtaas ng presyo. At hindi lang yan, pati na rin ang mga naka-uniformadong mga sundalo. Pulis, sundalo, at marami pang iba, ititataas taon-taon karagdagang sweldo nila. Pero hindi ba nila natamasa yung pagtaas ng sweldo ng mga ordinaryong Pilipino at ang mag-bounce back ito sa taong bayan? Imaginein mo, nagtaas ng sahod na 100 piso ang isang kumpanya para sa isang empleyado. Yung produkto, tumaas din ang presyo. Kanino nag-feedback ngayon ng hirap? Hindi sa taong bayan din. Paano nga naman nila mararamdaman hindi naman sila nagtatrabaho? Dahil ang gusto lang nila, umasa ng umasa sa gobyerno. Uy, mga inang-ina nyo, magtrabaho kayo! Magtrabaho naman kayo! Tama yun, magtrabaho kayo, no? Kayo mga pumipila sa 20 pesos ng bigas, ayaw nyo sa gobyerno, pero kayo nasa 20 pesos, kayo mga nasa 4-piece, puro kayo bababa sa survey, pero si BBM siya lang ang sa amin ang habay. Pisan lang babanat si Yulo. Pero kita nyo nun, patok na patok. Speaking doon sa pagtaas ng kasi yan ang lagi nilang sigaw eh. That's why they are calling, BBM, Marcos resign, mag-resign ka na kasi tumaataas ang presyo ng bilihin. Tanga talaga yung mga yan eh. Paano hindi ko pa sabihin tanga? Sorry to say that, but please pardon me. No, I'm using the word tanga. Yun na yun! Yun na yun, diretso mo! Kasi, tanga kayo ka mo! Bakit eh? Sumasamba sa karton eh. Humirit ng 100 pisong taas. Di si kumpanya, magtataas din ng presyo. Di ba? Sino maapektuhan? Consumer. Ano tawag sa mga nagrarally ngayon dyan? Di ba? Sila rin ay isang consumer. O di naalaman nila, ay ang hirap pala ng ganito, ang hirap pala, nagtaas ng sahod. Hiling nyo yan eh. Pinagbigyan kayo ng gobyerno. Then accept the consequences kung bakit tataas din ang presyo. Ganito lang naman yan kasi kaya nagrarally. Baka yun yung talagang trabaho nila. Isipin mong maigi. Hindi nagtatrabaho ng maayos, disente. Ang trabaho lang nila manggulo, magpalaganap ng kaguluhan sa lansangan at magpasali-sali ba sa Ilocano? Pasali-sali, 'di ba? Yung bang ano ba yun? Hindi ko alam kung paano Tagalogin yun eh. Hindi ko talaga alam anong ideology ang gusto nilang mangyari. Bakit ayaw nila kay President Marcos? Samantalang tayo may pinaka-fastest growing economy ngayon sa buong sa Asia. Ito nga ang masasabi ko mga kababayan. Tama nyo ako Itamaan nyo ako pagka mali ako. Napansin nyo ba? Sa dami ng magnanakaw sa gobyerno, hindi maubos-ubos ang pera natin. Kasi kung ibang bansa ito, bagsak na ekonomiya nila. Pero tayo, sa sobrang yaman ng Pilipinas, halos lahat na. Pero lang si Pangulo, nagnanakaw. Pero bakit? Hindi pa rin bumabagsak ang Pilipinas. Ibig sabihin, mayaman talaga. Kasi nga, sa tutusin lang, tayo nga, ang number one tayo when it comes to labor. Okay? We are number one. I don't want to take it in English. Because this presidency is really amazing. By the way, the past administration, as you can see, they are licking the balls of Xi Jinping. But this president, but these presidents love to protect our sovereignty. He loves to protect our sovereignty and our people. And our poor people, 30,000 poor people have justice right now in the ICC. Because the cultural backlog of Duterte is really going to garapong. Teka muna. Ano masasabi niyo nga pala? Dinala mo sa ICC, narinig ko. Ngayon si Duterte hindi na pagbigyan yung pangalawang motion nila at apilan nila na magkaroon siya. Teka lang, ito interim release. Isama mo na dyan muna yung OSG. So, ito mahawak sa kamay ko. Siyempre. Baka makalimutan ko yung OSG. Baka mamaya maging na tayo kapalit ni Jake. Ko, collab.
Ay, Boss Mike, si OSG. Si OSG. Susuportahan ang mga EJK victims. Nako. Patay. Solicitor General. Solicitor General dahil kay Guevara, Maynard Guevara dati, ay hindi daw susuportahan. Samantalang tong Bernabe, right? OSG, full support siya sa mga EJK victims. Nako. Alam mo, ito, hindi na pagbigyan. Si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang gustong mangyaring interim release. Naghihimutok itong mga tao na to. At dahil daw dito, parang sama ng loob ng mga DDS. Nag-iyakan. Yakapin ba naman yung karton? Ano sabi ng tito mo? Tatay mo, karton. Ang sabi ng tito ko, tatay mo, karton. Ang ganda ng picture niya doon ha. May kasama siya dalawang foreigner ha. Pero alam nyo, sa akin kasi, hindi pa rin nila sinusukuan. Gayong ngayon at wala na nga pag-asa, sabi na nga natin ng mga nakaraan, at mahaba na rin yung kanyang pananatili roon, hindi na yan makakalabas umpisang-umpisa pa lang. Sabi rin yan ni Senator Trillanes, na malabo na. Kaya lang talagang kanilang pinipilit na mapalaya pa. Ewan ko ba kung bakit. Pero isa lang ang malinaw rito. Sa umpisa't umpisa, gamit na gamit nila yung matanda para sa kanilang mga propaganda. So ibig sabihin si Duterte kung wala pa yan, wala na talaga. Wala na. Lagapak, dapang-dapa na. Sino ang kulto ni Duterte? Wala nang iba. Alam mo, tama tong theory ko na what if, diba? What if makauwi si Duterte at dito mamatay sa Pilipinas? Dahil yun naman ang hiling niya. Alam mo, magagamit pa rin yung kamatayan ni Duterte. Pangkaawaan na naman ng taong bayan. Sympathy vote. Diba? Kukuha ng simpatya. Like what happened to Pinoy. Namatay yung nanay niya. Si Cory. Si Cory. Namatay yung asawa ng si Ninoy. Nakakuha ng simpatya sa tao. Yan din ang gagawin ng mga Duterte. To be honest, papunta dun yung storya. Kasi tayo mga Pilipino talagang mabilis tayo maawa eh. Tignan mo, yung iba nga dito, yung mga nagnanakaw nga, naaawa pa tayo yung iba, naaawa. Tignan mo si Piluka naaawa sa Diskaya, gusto pa nga isagip eh. Oo nga, teka muna. Speaking of Piluka, bakit hindi natin pag-usapan yung SALN niya? Nga pala, no? Diba? Ay, alam mo, natatapik ko ito. At binabatikos ngayon ng mga kabataan, itong pahayag nung senador na may piluka na may anak na congressman na may piluka rin. Oo, yun, no? Yung pahayag niya na bakit daw masigit na mas kasalanan. Yung magmamiyaw o yung magnakaw. Binanatan ng isang kabataan. Ang sabi, yung salin muna ng tatay mo. Sabihin mo, wag siyang magsinungaling. Parang ganon. Pero mo nakakahiya yun, ha? Nakakahiya talaga. Pero ako, mangangalampag ako. Okay lang naman mga lampag dito eh. Ng ahensya eh. I'm calling the attention ni Chairman George Garcia. Chairman George, kung ang isang kapitan, isang kapitan, kongresista, gobernador, mayor ng bansang Pilipinas, napapatanggal sa pwesto kagaya ni E.R. Ejercito. Naalala natin sa Laguna, overspending ang kanyang naging campaign ng pinababa ng batas dahil meron tayong saligang batas. Ito kayang hindi nagsasabi ng kanyang SALN. Sinungaling. Nagsisinungaling sa taong bayan. Mapapanagot kaya at mapapababa nyo kaya sa pwesto itong tao na to. Yun ang pinaka-the best doon. Alam mo kaya masarap i-challenge itong si Chairman George Garcia na maaari mo bang panagutin itong tao na to? Panagutin? Nanlalapastangan Panagutin? Baka natatakot yan. Baka natatakot. Hindi, baka natatakot. Baka mamaya itago siya sa piluka. Diba? Alam mo, sususugan ko lang sinabi ni Coy. Chairman Garcia, I always thought you are the best. I guess I always will. But in the end, you love cheese. Oo nga. Si cheese nga, pinahinto yung investigasyon eh. Ano nangyari? Ano kaya kinakalampag ito? Ilang araw ko na kinakalampag si Chairman George Garcia at ang COMELEC. Kasi, to be fair, kung si E.R. Ejercito nga pinababa sa pwesto overspending naman yon. Totoo yun. Bakit itong senador
na merong issue na hindi pagsasubmit ng tamang salin. Ng tamang salin sa taong bayan. Pinagmamalaki pa na may ayaw magbahagi ng ganito. Hindi sagot yun eh. Taong bayan tayo. You are public official, supposed to be transparent ka dapat sa taong bayan. Hindi pa pwede yung ayaw magpakilala ng ganito. Hindi pa pwede sabihin sa amin yun. Hindi pa pwede sabihin dito na, oy, ay magpakilala ng donor ko. Pwede ba yun? At saka galing mismo sa bibig niya yun. Diba? Oo, sa bibig mismo ni Marcoleta galing yun eh. Hindi pwede, hindi pwede yun sa taong bayan, hindi pwedeng sagot yun. Ang hinahanap namin dito, yung senador na tapat, meron transparency sa bansa natin. Speaking of transparency, di ba yan yung panawagan nila at sigawan nila sa Luneta? Oo. Di ba? Kasama ka pa nga, Nyulo eh. Hindi ako kasama doon. Diba? Kasi kung sumisigaw kayo ng transparency and accountability sa Luneta, bakit ito walang transparency? Nga, George Garcia. Hindi rin pwedeng maging accountability yung ginagawa nito. George Garcia. Ano na? Commissioner George Garcia, kamusta ka na ba? Buwan natutulog ka sa upuan mo Diba? Hindi pwede mong porkit gabinete ka, hindi ka bebenga ka dito. At may picture pa kayo sa birthday ni Joel is Lord. Halos magkakayakap kayo nila Cheese, ha? Magshota? Ewan ko ba? Maisyo ka lang. Ito na. Sana sa akin, ito lang. To be fair sa lahat ng politiko, marami kayong pinababa sa pwesto na gobernador at kongresista. Gawin nyo rin ito sa senador. Bibilib ako sa'yo, George Garcia. Wala, baka takot nga. Baka nga eh. Takot. Yung kay Cheese nga lang eh. Yung kay Joel is Lord, New San Jose Builders, wala pa rin. Yung kay yung kay Chis Escudero. Meron pa. Si Edwin Garjola. Uy, George Garcia, ano nangyari doon? Kay Garjola pala. Yung namigay ng mga sasakyan Bios. Toyota, baka naman tag-isa lang kami dito. Isa lang kami, okay lang. Hindi naman kami choosy. Di ba? Sponsor yun. Lagi namin babatiin. Pero seryoso po kami ha. Hindi po porkit gabinete po si Commissioner. Hindi namin bebengahin. Kasi po marami po nakakapansin. At kung mga napapansin nga nila, siyempre mapapansin namin. Kaya Commissioner, konting gising, nakikitaan kayo ng pagpapabor dyan. Tama. At hindi lang yan si Garcia. Meron pa. Kasi alam nyo, yung mga kinikilos at sinasabi ng mga gabinete at mga ahensya ng gobyerno, ang tinatamaan at ang sinisisi kasi pag pumalpak, si Pangulo eh. Ito pa, meron. Boying. Ombudsman. Boss, amo, Panginoon. Eto, kapag hindi mo natupad yung sinabi mo na bago magpasko ay may mga makukulong na mga politiko, inaasahan namin dyan sila Saldico, Chis Escudero, mga Rebella, sino pa? Si Estrada at saka si Villanueva. Kahit dalawa, isa lang dyan bago magpasko. Para yung mga tao bumilib sa'yo. Hindi yung sasabihin nila, puro ka lang bunganga, salita ka lang na salita. Bumabalik kay Pangulo yan eh. Huwag ganon. Yung titira ka ng bago magpasko, makukulong na itong mga ito. Minsan nagagamit din ng Pangulo. Di ba? Sino mapapaya? Si Pangulo. Actually, Ombudsman Boying Remulla stay put sa sa kanyang style eh. Alam mo si Remulla kasi, si Ombudsman, style yan. Dahan-dahan niya na nagpapakulong. Iniisa-isa niya. Yun na napapansin kong style ni Ombudsman Remulla eh. Pero I hope na sana, to pa rin ni Ombudsman Remulla na before Christmas, may makulong na isang politiko. Pwede naman yung botomesa. Diba? Kasi alam mo, tayo, diba? Tuwan-tuwa tayo dahil binablog pa natin na talaga naman nakikita natin yung pagpoporsige niya. Masipag naman. Pero kailangan namin ng resulta. Kailangan namin ng aksyon na makikita. Kung hindi, bebenggayin ka namin. Tama. Aaraw-arawin ka namin sa mga channel namin. Tama. Diba? Kasi huwag tayong pumayag na hindi porke kaalyado, porke kasama, porke appoint ni Pangulo, kailangan manahimik tayo. Hindi pwedeng ganon. Nandito tayo para kumalampag ng mga natutulog ng ahensya ng gobyerno. Kaya nga, alam mo, ako dito sa tahimik na isang ano ba tawag dito sa PCSO? Hindi naman kawani ng gobyerno yan eh. Kung hindi parang yan eh. No? Self-generated income sila. So ngayon,
Dito makikita mo yung pagtatrabaho. Lintik, grabe. Lintik talaga, grabe. Walang tigil, mayat maya. Tingnan mo yung example na lang. Mga sasakyan, no? Example na lang. Shoutout kay Chairman Mel Robles. Hindi, General Manager. General Manager Mel Robles. Maraming salamat po. Meron pong ako nakita na makabagong ambulansya ngayon sa mga lungsod, lalong-lalo na sa Baguio. Nasa Baguio ako nakaraan, tapos nasa Ilocos ako, at nasa Pangasinan ako ng mga nakaraan. No, talaga, grabe, no? Hindi pinipili, no? Hindi pinipili. Yung mga munisipyong maliliit, meron pong ambulansya na katas at pagod ng mga pinaghirapan ng mga taga-PCSO. Kung si Digong yun, pe-personalin yan. Hindi ka bibigyan. At least, nakikita ngayon na itong ahensya ng gobyerno ng PCSO na hindi naman pinopondohan ng gobyerno. Income generated sila. Tama. Nakakapagbigay ng halagang 3 milyon na ambulansya. Malaking tulong. Kita mo, kung si Digong ang nasa administrasyon, nakita mo yung ginawa kay Garma, naglabing-labing lang sila. Diba? Yung PCSO. Si Garma pinalit. Anong ginawa? Naglabing-labing lang. Nauutugan daw, sabi ni Tulpo, nauutugan daw si Digong pag nakikita si Garma naka-uniform. If we comparison the past administration sa PCSO and sa PCSO ngayon, mas matino itong PCSO. Malayo! Malayo, different. Itong PCSO na to. Teka muna, liliwanagin ko yung mas matino. Iba yung matino sa pariwara. Hindi, okay. Mas pariwara yung dating administrasyon. Hindi, mali pa rin. Matino yung ngayon kumpara sa dating administrasyon. Ito na lang. Pinaka-the best itong administrasyon na to. Kasi bakit? Niliwanag ko. Bakit? Kasi payag na ako. Nag-aaway pa kayo eh. Payag na ako. Ninong Robles, I love you. Diba? Hindi. Kasi pilit na binutasan tong administration ng PCSO ngayon ng corruption Kasi pilit nilang binubutasan talaga to noon. Ngayon hindi nila makita na na wala silang makita na anomalya. Masisira sila diyan pagka sinita pa nila. Diba? Nakita ng taong bayan ngayon na tapat at patas itong pamamahala ngayon. Unlike sa dati. Yung dati kasi meron pong 18 million pesos na hindi pa po nire-remit sa gobyerno. Billion, hindi million, billion. 18 billion. Sorry, correction. Nawawala. Correction. 18 billion pesos na hindi pa na-remit sa gobyerno. Yung past administration. Hindi pa nila nababalik hanggang ngayon. Correct. 18 billion po yun. Kaya malaking katanungan yun. Buti pa yung administrasyon ngayon. Diba? Ang ganda ng ginagawa. Ang plano ng administrasyon ngayon, nakita mo yung sabi ni BBM, gaya nga na sinabi sa inyo, tinuturuan niya tayo na magkaroon at matuto na sa mga website sa AI. Si Digong, anong tinuro? IE. Ito yon. Saka madagdag ko lang din, boss Mike. Sasamantalain ko lang saglit. Sige. Si Boss Bong Ariola, napakabait niyan kapag may mga nangangailangan ng tulong, talagang yung nagngangalang Bong Ariola. Talagang kagad mabilis ang aksyon. Pero nagtatrabaho hanggang alas 11 ng gabi. Napakatindi. Paano naman kasi ang pangangailangan daw ng taong bayan ay 24 oras. Siyempre. Lalo na kapag tinamaan ka ng sunod-sunod na kalamidad, lindol, bagyo at baha. Totoo. Kita mo naman yung nangyari, di ba? Sunod-sunod ang kalamidad. Cebu. Pero nandiyan sila, hindi talaga nagpapahinga. Tsaka Boss Mike, paring Yolo, kitang-kita ninyo kung paano tumugon ng PCSO. Ito, dalawa lang inaasahan ni Presidente madalas. First responder ng gobyerno. DSWD, PCSO. Wala kang makikita, andun kaagad sila. Unlike dun sa BC, nauna nga, pero may palugaw lang. Palugaw, palista. Palugaw, palista. May staff. May andala ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangmatagalan na itutulong sa taong galing talaga ng PCSO. Minsan nga, napapadaan ako, biglang may nagwawangwang na gano'n. Makikita mo, PCSO. Galing sa PCSO ng mga ambulansya. Tsaka ang gaganda. Ang gaganda. Modelo po ang pinamimigay. Modelo. Modelo. Ito sabihin ko na. Modelo. Anong brand? Toyota. Naku, Light Asian. No. High Ace. Super Grandia. Grandia. Super Grandia. Super Grandia. Imagine mo,
itatakbo ka sa ospital, naka-super grandia ka na. Baka that's modern. Hindi, pagka nakasakay ka sa super grandia kasi, hindi masyadong matanda. Wala. Maganda talaga. So, Tsaka yung spacious. Oo. So kapag nakano ka doon, mabubuhay ka talaga eh. Mabubuhay ka. Oo. Dahil, wow, sarap. Wow, sarap. Di pa ako mamatay. Hindi, promise. Napakaganda nung ambulansya. Kasi naka-attend ako ng inauguration noon sa Luneta. Nakita ko yung loob. Sabi ko nga, kung ako tatanungin mo, kung magtutugma ako ng estimated, lampas 3 million yung isa. Oo, para yung mahal gamit yan. sa loob. Mahal talaga yan. Oo, imaginein mo, driver na lang ng munisipyo ang kulang para maitakbo na natin. Tsaka nakarating yan sa upper part ng Luzon, sa Mindanao, sa Visayas, sa buong Kapuluan ng bansa. Yun. Siguro ang hindi lang mabibigyan na munisipyo yung Pag-asa Island eh. Bakit? Boss Mike, bakit? Kasi puro sundalo nandoon. Tsaka wala namang doon eh. Walang kalsada na doon. Walang kalsada. Teka muna. Punta naman natin yung Davao. Lagi na lang kayong pagpe-flex kay Pangulo. Tsaka sa mga kasangganyan totoo. Punta naman tayo sa Davao. Okay. Ito. Yung mga kabataan ngayon ay laging nababalita na i-involve sa droga. Grabe. Kahapon, napabalita sa ABS-CBN, 2 estudyante minor de edad ay nahulihan ng pinaghihinalaang marijuana. Nung nakaraan naman, bata rin, ay nahulihan ng nagkakahalaga ng 3.5 milyon na halaga ng shabu. Sa Davao City yan. So sunod-sunod na may nahuhuli na mga may kinalaman sa droga. Okay. Ang tanong, akala ko ba ang Davao City ay ligtas sa ganyang mga gawain at usapin? Gusto niyo ako sumagot? Sige. Sagutin mo. Sagutin natin. Number 1, ang sabi nila, ang Davao ang most safest place in the Philippines. Pero kung titignan mo, bakit mahuhulihan ng isang batang ganyan? Bakit mahuhulihan ng ganito? Imagine mo, hindi biro ang mahulihan ka ng ganon. At nagtataka ko, bakit bata? Alam mo, sasabihin na naman nila dyan. Kasi wala si Digong, walang takot ang mga taga Davao. Hindi, sabihin na naman ng mga yan, wala si Duterte, wala na naman takot, kaya mga naglalabasan na naman. Ang huling bagsak niyan, hindi, Marcos kasi ang administrasyon eh. Yun ang sinasabi nila, di ba? Kaya ang mga adik at magnanakaw, nagliliparan na yan. Pero tandaan nyo mga kababayan ko, ang trabaho ng isang alkalde o namumuno sa city, ang number 1, safety ng taong bayan. Number 1 yan, hinahanap natin yan. At higit sa lahat, ito ay nasa programa dapat ng isang lungsod. Tama. Na namumuno ka. Tama. Imaginein mo, bakit merong kabataan na nahuhulihan ng mga ipinagbabawal na gamot? Matindi. Diba? Sa makatuwid, nagagamit ang mga murang isipan ng mga batang ito na magdala, mag-carry at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung walang, ibig sabihin to, mahina ang pamahalaan ng Davao. Sa makatuwid, uulitin ko, mahina ang pamumuno ng namumuno sa Davao. Bakit? Hindi niya kayang bigyan ng programa ang mga kabataan upang hindi malulod sa masamang bisyo. Kung kasi, paano hindi? Yung empleyado mo nga, lagpas 30, adik. Diba? Yung kawani ng munisipyo nila. Munisipyo, adik. Yung mayor mo, adik eh. Yung mayor ng Davao, adik. Paano Baka naman mukhang adik lang. Adik talaga. Paano mo naman nasabing adik? Nakita ko yung kutis ni Ellen Adarna. Nakita ko sila eh. Anong ginagawa nila? Nakaubad silang parehas? Hindi nakaubad. Hindi naman. Siya lang. Nakita ko, nakaubad siya. Tapos yung itsura niya parang batang Max Alvarado eh. Nakita ko eh. Yung langon-lango sa pinagbabawal na gamot. Tapos in-interview si Ellen Adarna. Ano sabi? Lahat ng droga tinry namin. What's up? Diba? Pero nga asaan mo naman? Hindi. Yung kapatid niya, di ba, piniplex pa? Si Kitty. Chong Kitty. Piniplex niya. Don't panic, it's organic. It's organic. What's up? So Mike, Wake, sabi nga. Ako lang. Mayor Baste, I have an address ako sa'yo. Isa maghamong ka sa mga vlog mo, magsalita ka ng, eto ka, you parang yabang mo na, maghamong ka, suntukan, ganito.
Hindi paangasan yan. Hindi paangasan ang labanan ngayon. Ang tinitingnan ng taong bayan ngayon kung ano ang magagawa mo sa lungsod ng mga taga-Davao. Bakit? May nakikinig pa ba kay Basti? Sa mga vlog niya, sabihin niya, alam nyo, walang masama ang Pogo. Sabi niya pang gano'n, walang masama ang Pogo. Income generated ng Pilipinas yan. Paano nga kasi, kung hindi yung pala ang Pogo, sila lahat ang kumakabig. Diba? Kung hindi ka ba naman si Raulo sabihan mo maganda ang Pogo, ang dami sinirang buhay at pamilya niyan. Tama. Diba? Okay, so kasama rin natin, nandyan si Wilma Catedrelia, Merna Bardon, Emily Marquez, Geyser, Admel. Nandyan rin si Albert Miranda, Maria Marilyn Embido Bautista, 74P Magstrong. Nandyan rin si Apoy Gitoy, Susi Bansuela, Edgardo Cabanas, Jose Nedic Aragon. Nandyan rin si LCR El Cabasag Santiago, Rodi Atas, Jomari Joso, Riza Price, and hi to Luisito Niedo. Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, sa araw na ito, inilalapit namin sa inyo ang aming Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway patuloy ninyo siyang balutan ng inyong banal na proteksyon. Ilayo sa kapahamakan, sa masasamang balak, at sa anumang pwersang naglalayong magbabagsak sa mabubuting hangarin. Bigyan ninyo siya ng karunungan sa bawat desisyon, tibay ng loob sa gitna ng hamon at malinaw na direksyong upang mapangunahan ang bansa ng may katapatan at malasakit. Ipangkaloob ninyo rin sa Kanya ang kalakasan ng katawan, kapayapaan ng isip at gabay ng Espiritu Santo sa bawat hakbang. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa paglilingkod sa bayan, sama-sama tayong tumindig. Sa hirap at ginhawa, ating itaguyod. Pangulo'y ating suportahan sa kanyang adhikain. Para sa Pilipinas, ating pagtulungan. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y mag-iisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Mga programa at proyekto ating suportahan para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Sa pagkakaisa, ating itaguyod ang bayan. Tulungan ang Pangulo sa kanyang tungkulin. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Sa bawat desisyon, ating suportahan. Sa ikabubuti ng ating bayan. Sa pagkakaisa, ating harapin ang hamon. Tulungan ang Pangulo
Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa sa kanyang pamumuno. Ating itaguyod, Pilipinas ating mahalin at ipagtanggol